Hi, magandang araw sa lahat. Today, I will be bringing you the different situations. Now, this is the latest update of the 1.3 billion MAA flyover project at the Diversion Road, officially named as the Carlos P. Garcia Highway. At dito ay inyong matutunghayan ang south side, southerly entrance, exit and entry of the 800 meter long, mahigit 800 meters na mahabang flyover. At ito na nga ang makikita nating nakatayo na napakalaking flyover. This is the biggest so far and the longest flyover between the other project, which is located at the Olas Viaduct. That should be the longest and the biggest flyover viaduct project. Ito yung sa ngayon ang pinakamalaki. At except the MSE walling design ay ang nakatayong flyover at saka road decking niya ay halos pari-pareho lang ang disenyo nito sa pinakaunang o yung pangalawang flyover dito sa Davao City. Kasi yung nauna, yun yung sa Buhangin at ang pangalawa yung sa Agdao. At ito nga ay halos pareho ang disenyo niya sa Agdao flyover. Except the MSA walling. Yan, ganyan kalaki ang mga truck na dumadaan dito na karamihan ay mga cargo trucks at saka mga container trucks kagaya nito na hindi bumababa sa hanggang 16 to 18 wheelers ang mga dumadaan dito at kasama na yung mga SUV at sa mga private vehicles. At kung minsan nga ay sumasagi sa ating mga isipan kung kaya ba nito ang stress, ang load ng napakaraming mga sasakyan na dumadaan dito sa Diversion Road. Kasi nga kung saan ginagawa ito ngayon ay ito ang pinakamahabang diversion road sa hindi lamang yata sa buong Davao City kundi sa buong Davao Region at saka buong Mindanao. Dito nakikita natin sa ngayon ang left and right concentration of construction works. Kasi nga minamadali nila ang trabaho ngayon. At ang narinig natin galing mismo sa mga top officials, kagaya ng mga construction management team ng ating presidente, ay inaasahan nilang ito ay matatapos na by December 26. Pero kung titingnan mo, itong MSE walling na lang ang ginagawa ngayon, siguro kaya ito by January, magagamit na ito. There will be an opening on January. Pero ito pa lamang, itong mahabang flyover na pa lamang magagamit. Duda ako dito sa kanyang yung kanyang mga kalsada. Dito medyo mapayapa ang lugar dito, pero sa kaharap nito, ito naman yung northerly side of the abutment and the MSE walling for the gradual slope, entry-exit, uphill and downhill road approach of the 800 meters flyover. Ito yung papuntang Buhangin hanggang doon sa Panabo, Tagum at saka sa mga taga Davao regions. Ang alam natin, yung mga cargo trucks na nanggagaling sa Cagayan ay dito pa rin dumadaan patungong Davao del Sur, yung iba sa Bukidnon at yung iba hanggang Iligan City. I mean doon sa Tubod.
at dumadaan din sila doon sa napakahabang tulay sa Panguil Bay Bridge. Yan halos lampas na ito sa 50% completion. Itong MSE walling lang Hindi ito ordinaryong mga hollow blocks na ginagamit natin, kundi ito ay solidong concrete blocks for the MSE walling. Kailangan nga yun dahil ito, ang dumadaan dito ay mga naglalakihang mga sasakyan. MSE walling is what we called mechanically stabilized earth, MSE wall. At saka dito sa mga nakikita nating mga trabaho nila ay naglagak sila dito ng mga maraming geogrid matting. Yung gihabulan ni siya og mga metal geogrid for extra protection of the tambak of the soil that is being itong mga earth filling nila. At saka nakikita natin na grade A or class A ang kanilang ginagamit na mga earth filling dito na may mga bato. Pag may mga halong bato, yung lupa na yon galing kung saang bundok na kinukuha o source nila, matibay yon. Dito tayo nakatayo sa abutment on the northerly side of the flyover. Ang nakikita ngayon, yan yung pangalawang pier station. The one on my left is going buhangin or northerly, and the one on my right is going southerly, doon sa Bangkal, Davao del Sur, Bukidnon. Ang pinakamaraming biyahe dito, itong mga going to Bukidnon at Cagayan de Oro City na mga malalaking truck. Kasi nga, dyan na ang daanan. Kasi, ewan ko lang kung hindi ito nagawa, itong diversion road na ito, ewan ko kung saan dadaan yung mga naglalakihang truck na yan Kasi kung sa downtown mo pa yan idaan, doon sa traditional roads niya, ay talagang magkakaroon na ng jam pack doon. Itong nakikita natin sa road widening nila, ay ito na yung nagiba na o nasira na entrance ng high-end subdivision sa MAA na Monte Ritz. So, paikli na yung entrance ng Monte Ritz kasi nga nagkaroon ng road widening dito. Ito yung mga papuntang south na mga sasakyan at yan yung nakumpleto na flyover at kukunti na lang ang yan, simentado na yan, konkreto na yung mga pre-stress na mga girders dyan at saka yung road decking niya ay yan, mag-a-apply pa sila ng asphalting dyan kung yun ang nasa design. Pero talagang nung nandun ako sa itaas ng flyover na yan ay rough finish yung konkreto na nagawa. So ibig sabihin mag-overlay pa sila dyan ng asphalting. Yan yung traffic dito sa lugar na ito. Ito yung entrance ng Monte Ritz. Ewan ko kung paano nila gagawin yan, lalong magiging the entry exit of this high-end subdivision will become more steep because of the shortened road dahil nga dito sa road expansion. Yan, makikita mo kung gaano ka-busy ang lugar na ito. Umaga, maghapon, hanggang gabi. Ganyan ang takbo ng traffic dyan. Kasi nga, this 1.3 billion peso project ay nauna ang paggawa ng tulay na ito na napakaraming pile foundations ang inuna nila dito at malalim ito kasi nga kung inland mas mabato at saka maabot sila ng hanggang 40 meters
deep down in the installation of the pile foundations, the vertical foundations. Marami yan kada isang pier niyan, kada isang poste, nasa ilalim niyan at 40 meters length down, mga isang dosinang, mga 1 to 1.5 meters ang diametro ng isang pile foundation. Saka 12 lahat yan. Yan yung mga makikita nating earth filling nila. At kaya nga nakikita ko yung mga klase ng lupa na ginagamit. At dito nga maaninag mo yung may mga halong bato siya. Yan si foreman na mismo ang nagdidirihe ng mga dump truck. Ibig sabihin yan talagang minamadali ang trabaho. Pag si foreman na mismo ang kasi kabisado niya ang trabaho niya at saka yung distansya ng earth filling, the unloading of the earth filling materials. Kaya siya na mismo ang nagdidirihe ng dump truck. Yan mga ilang metros lang ang layo ang tambak. So section by section ang tambak niya para mas madali at mabilis ang trabaho. At ang nakikita nga natin ay mabilis ang trabaho, pinabilisan nila ang trabaho at sana nga ay matapos ito by the end of this year. At magkakaroon na tayo ng panibagong flyover by January according to officials of the construction management team of Malacanang. So yan, hanggang dito na lang tayo. Mahaba pa pala meron pa tayong at least 3 minutes for our narration. Yan nakikita mo yung mga laki na mga sasakyan na dumadaan. At saka ginamitan na rin nila ito ng mga floodlights. May nakikita ako mga floodlights dito. Ibig sabihin, araw at gabi ang ginagawang trabaho dito. Kaya nga, hopefully, we will have a new flyover by January of next year. At yung sakripisyo ng mga, kasi nga dito dapat inuna kasi itong road widening bago itong para hindi masyadong matraffic. Magkano man lang ang gagastusin mo sa road widening dyan? Hindi man aabot ng 4 lanes yan, hindi aabot ng 30-50 million yan sa 1.3 billion na budget nila para hindi magdusa yung mga motorista. Tsaka because of the bumpy ride, it will be stressful to the mechanical suspension of the vehicles. Dito tayo dahil dito tayo nakatindig sa mataas na bahagi kasi nga binago na nila dito ang kanilang parking areas ng mga establishments kasi nga nag-road widening. At kung makikita ninyo on the abutment side, doon sa taas mismo ng road deck ng flyover ay naka-install na dito yung mga floodlights niya. Kasi nga minsan naabutan ko yung sa road widening dito ay hanggang gabi ang trabaho nila So hanggang dito na lang at tayo ay magbibigay pa ng ibang video update. Hanggang sa muli, ito si Romy Sabaldan sa inyong Davao Beat Construction Vlog sa buong Davao City at ng buong Davao Region. At sana ay makapunta tayo ng Maynila. Ang daming project doon na maganda rin i-vlog. So maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at Romy Sabaldan at maraming salamat at mabuhay. Okay, let's go.
At bago nga magtatapos tayo, yung nakikita ninyo, yan yung north side entrance. At dyan magsisimula yung road approach. Salamat po.